Ngayon po ay ang pangalawang linggo pagkatapos ng Epifania at nandito ang salin sa ating mga binabasa. Ang ating epistola sa araw na ito ay galing sa sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Romano. Mga kapatid, yayamang may kaloob tayo na iba-iba ayon sa biyayang binigay sa atin. Ang may panghuhula ay gamitin ito alinsunod sa pananampalataya. Ang may paglilingkod, gamitin ito sa paglilingkod. Ang may pagtuturo ay magturo. At ang may pangaral ay mangaral. At magbigay, ang magbigay ng buong kaya. At ang mamumuno ay magsisikap. At ang nagdadalang awa ay magalak. Huwag sanang maging mapaibabaw ang inyong pag-ibig. Kasuklunan ninyo ang masama, manatili kayo sa kabutihan. Mag-ibigan kayo ng may pagmamahalang magkakapatid, magunahan kayo sa pagbibigay galang sa isa't isa. Huwag maging tamad sa pagsusumikap, magmaliksi sa espiritu, maglilingkod sa Panginoon, magalak sa pag-asa, magtiis sa pagdurusa, manatili sa pagdadalangin, tumulong sa mga nangangailangan ng mga banal, magpatuloy na walang magpatutuluyan. Pagpalain ninyo ang mga umuusig sa inyo. Pagpalain sila at huwag sumpain. Makigalak sa mga nagalak, makitangis sa mga tumatangis. Magkaisa ng damdamin sa isa't isa, huwag magtaglay ng kapalaluan, kundi makisamang mabuti sa mga aba. Magsitayo po tayo para sa banal na ebanghelyo. Ang banal na ebanghelyo ayon kay San Juan. Sa panahong iyon, sa ikatlong araw ay nagdaos ng isang kasalan sa Cana, Galilea. At naroon ang ina ni Jesus. Inaanyayahan din si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kasalan. Ngayon ay naubos ang alak at sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, wala na silang alak. Winika naman Jesus sa kanya, babae, ano ba ito sa iyo at sa akin? Hindi pa dumating ang aking oras. Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, gawin ninyo ang anumang sasabihin nila sa inyo. Mayroon doong 6 na tapayan na naglalaman sa kaugaliang paghuhugas ng mga Hudyo. Ang bawat isa ay naglalaman ng 2 o 3 takal. Sabi ni Jesus sa mga naglilingkod, punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan at pinuno nila hanggang sa labi. Kumadlo kayo ngayon, anya sa kanila, at dalhin sa namamahala ng pagkain at dinala din nila. Nang matikman ng namamahala ng pagkain ng tubig na naging alak at di niya nalalaman kung saan ito nanggaling, bagamat nalalaman ito sa mga naglilingkod na sumabok ng tubig, tinawag niya ang kasintahang lalaki at sinabi sa kanya, ang unang inahain ng lahat ay ang mabuting alak, at kung marami na ang naiinom ng mga tao at saka ang matabang, ngunit itinago mo pa hanggang ngayon ang mabuting alak. Ito ang unang himala na ginawa ni Jesus sa Cana, Galilea. Pinakita niya doon ang kanyang kaluwalhatian, nagsisipang sampalataya sa kanya ang kanyang mga alagad. Magsiupo po tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak na Espiritu Santo. Amen. Well, dear friends, ang ating ebanghelyo ngayon ay tungkol sa himala sa Cana, Galilea. The miracle of Cana was our Lord's first miracle, and it reminds us of God's superabundant bounty. Ang Panginoon ay nagbibigay hindi lamang sa kailangan, ngunit sobra-sobra pa. At ang himalang ito ay isang koreksyon sa ating ibang mga Katoliko. Dahil ang ibang mga Katoliko ay nag-iisip na upang tayo ay magiging kalugod-lugod sa Diyos, dapat palagi tayong umiiyak. Parang Biyernes Santo palagi ang mukha. No. Dapat nating tanggapin hindi lamang ang mga paghihirap,
kundi kasama na ang mga kasayahan sa buhay na bigay sa atin ng Panginoon. Okay? See, our Lord Jesus Christ in this miracle of Cana shows to us that He is not a killjoy, that our Lord is not a party pooper. In fact, He gave His first wedding gift, okay, was more wine. Kaya, ang paggamit ng alak ay hindi kasalanan. Ang pag-abuso sa pag-inom ng alak, iyon ang kasalanan. Okay. Kaya, to appreciate our gospel, let us quickly consider the 3 M's ng ating ebanghelyo. 3 M's. Marriage, Mary, and miracle. Marriage, Mary, and miracle. Sabi dito ni San Juan, a marriage took place at Cana Galilee and the mother of Jesus was there. May kasalan sa Cana Galilea at ina ni Jesus ay nandun. At hindi lang si Mama Mary, ang ating Panginoon ay imbitado rin kasama ang kanyang mga alagad. Subalit, anong klase bang kasal iyon? What type of marriage was that? It was a marriage in natural union. Ang pagkakaisa ng isang lalaki at isang babae upang magkaanak, magbigay edukasyon sa kanilang mga anak, at magsuportahan sa isa't isa. Any other union is not capable of receiving God's grace. They are rather abomination of our Lord. Ang ibang pagkasintahan o pagkaisa na kontra sa natura ay hindi makatanggap ng basbas sa ating Panginoon, sapagkat ang ating Panginoon lumikha siya ng isang Adan para sa isang Eva. God created one Adam for one Eve, not Adam and Steve, and not Eve and Evian. Kaya, itong bago nilang inilabas na pagbasbas kuno sa mga pares na hindi natural, it's not anymore fiducia supplicans, a trust, supplicating trust. O hindi, presumptio provocans, a presumption that provokes the vengeance of God. So ito mga union, pagkakaisa na hindi natural, well, nangyari na yan noon. At anong ginawa ng Panginoon? Kung ang lalaki ay makiapid sa kapwa lalaki, ang babae sa kapwa babae, anong ginawa ng Panginoon? Abay, pinaulan niya ng apoy doon sa Sodom at Gomora. Kaya hindi yan pwedeng basbasan, kahit pa ng Santo Papa. Marriage. Pangalawa, na pangaral nitong ating ebanghelyo is about Mary. Ang mahal na Birheng Maria. Siya ang nanghingi. In fact, ang mahal na Birheng Maria, kung napansin ninyo, hindi siya nagsabi, anak, okay, gumawa ka ng alak. No. Ang sinabi ng mahal na Birheng Maria, wala na po silang alak. So it was an indirect request. Ngunit ang katakataka is the answer of our Lord. Kasi sinabi niya, babae, ano ba yan sa iyo at sa akin? Ang aking oras ay hindi pa dumating. Now, kung babasahin natin itong sinabi at sagot ng Panginoon, na wala sa konteksto nitong ating banal na ebanghelyo, parang sabihin natin, parang walang respeto si Jesus sa kanyang ina. Pero mali tayo dyan. Dahil ang sabi ng mga fathers of the church ay, sinabi nila na kapag si Jesus ay makipagsalita, makipag-usap sa kanyang nanay in public, hindi niya ginagamit ang mga
title, ang pangalan na makipagbighani sa puso, kagaya ng nanay or mama. Kung hindi ang ginagamit ni Jesus ay ang titulo na babae. Bakit babae? At hindi nanay ang ginamit ni Jesus? Sapagkat, in this time, our Lord wants to remind us of the first part of the prophecy of our salvation. And that is in the Genesis. Okay? Ang ibig sabihin dito, ang Panginoon, He wants us to recall na sa kauna-unahan, pagkatapos na magkasala si Adan at si Eva, ang sinabi ng Panginoon sa ahas, I will put an enmity between you, serpent, and the woman, between her seed and your seed, and she shall crush your head. Kaya ito palang babae, okay? Our Lord identified nitong babae sa Genesis ay ang kanyang nanay. Kaya ang tawag niya sa kanyang nanay, babae. Hindi pala yon insulto. And then, kung inyong natandaan, nung si Kristo ay malapit na mamatay doon sa cross, ano ang sinabi niya sa kanyang nanay? Babae, nandito ang iyong anak. Anak, nandyan ang iyong ina. See, hindi yung insulto. At saka, sa Book of Revelation, sa Apocalypse, chapter 12, anong sinulat ni San Juan Evangelista? May isang malaking tanda sa langit, isang babae na ang kanyang damit ay ang araw at ang buwan sa kanyang paa at sa kanyang ulo ay ang putong ng korona ng 12 bituin. Sino ba tong babae na ito? Kundi ang mahal na Birheng Maria. Kaya, huwag nating huwag nating gayahin ang mga protestante at mga iba pang mga Kristiyano kuno. Dahil kung magbasa sila ng Bible, alam niyo ang kanilang equation, text minus context equals pretext. Kaya hindi nila naintindihan ang ibig sabihin ng babae dito because it's out of the context of the whole Bible. So, we cannot pretend to love Jesus Christ, the Son, at the same time insult His mother, the Blessed Virgin Mary. Okay? Ngayon, pangatlo, marriage, Mary. Number 3, miracle. Ang himala, ang milagrong nangyari, ay dahil sa dasal na mahal na Birheng Maria. At sa passage na ito, meron tayo the one and the only advice na galing sa mahal na Birheng Maria, okay, na sinulat ni San Juan. Alam nyo ano ang kanyang tugon? Sabi niya, kung ano ang sinasabi ng aking anak, gawin ninyo ang anumang sinasabi niya sa inyo. And so, ito palang pagdidibusyon natin sa mahal na Birheng Maria. Sa halip na mapalayo tayo kay Kristo na kanyang anak, tayo ay kanyang dadalhin na papunta sa ating Panginoon. At tingnan ninyo dito, sinabi ni San Juan, merong 6 na mga batong tapayan. Bakit bato? Because stone jars, because the stone keeps the purity of the water. Just like the stone tablets keeps the purity of the law of God, yung 10 Commandments. Pero bakit 6? 6 dahil nilikha ng Panginoon ang sanlibutan sa 6 na araw. At siya, ay nag-rest, nagpahinga sa 7 araw. Ngunit ngayon, dito sa himalang to, ang Panginoong Hesus ay meron siyang bagong nilikha na mas perpekto pa kaysa sa una.
doon sa harden, sa halamanan ng Eden, okay, binasbasa ng Panginoon ang natural na pagkaisa ni Adan at ni Eva. Ngunit dito sa Cana Galilea, itong natural na pagkakaisa ng isang lalaki at babae ay ginawa niyang sakramento na. Kaya imagine, kayo'y kakasalin, pagkatapos bigyan kayo ng isa sa mga ninong at ninang ninyo, 200 liters of first class wine. Yun ang binigay ni Kristo sa kanila, 200 liters. Pero anong ibig sabihin diyan? Ang ibig sabihin diyan, na sa sakramento ng kasal o matrimonyo, ang Panginoon ay nangako na kaniyang gawing alak ang tubig natin. Ano ang tubig ng mga asawa? Ang tubig ng kanilang pawis at ang tubig ng kanilang luha. Yun ang gagawing alak ng Panginoon para sa buhay na walang hanggan sa banal na sakramento ng pagkasal. Kaya dalawa ang resulta nito, sabi ni San Juan. Una, namangha yung kanilang wedding coordinator. Saan galing to? Lahat ng mga tao unang pinainom yung first class, pero ikaw hanggang ngayon, nandito pa yung first class mo. Okay? Pangalawa, hindi lamang sila namangha, sila ay sumasampalataya sa ating Panginoon. Sapagkat itong himala ay hindi ito siya ordinaryong milagro. Kung hindi, ito ay isang tanda. Tanda na nagpapakita na si Hesus Kristo ay totoong Diyos at hindi ordinaryong tao. Sapagkat, sino ba ang pwedeng gumawa na ang tubig ay magiging alak? Diyos lang ang pwedeng gumawa niyan. Pero ngayon, sa banal na misa, our Lord would even go one step further. Itong alak ay gagawin niyang kanyang dugo. At itong dugo ni Kristo ay tinatanggap natin kailan? Sa banal na komunyon. Kaya, ito palang himala ng Kana, hindi lang kasaysayan na nangyari noon. Ito ay kasalukuyang misteryo na ginampanan natin, na tinatanggap natin sa bawat oras na tayo'y tumanggap na kalugod-lugod ng banal na komunyon. Kaya ang misteryo ng kasal ng Kana ay misteryo ng ating kaluluwa at Panginoon. Sa banal na komunyon at Holy Communion, our soul becomes the bride. And Jesus Christ is our soul's bridegroom. Kinasal tayo sa Panginoon tuwing tayo'y tumatanggap sa Kanya sa banal na komunyon. Kaya, kagaya sa mga mag-asawa, ang ating mga luha at pawis ay magiging first class na alak na inumin natin sa buhay na walang hanggan. Kaya ipagpatuloy natin, huwag nating kalimutan ang ating family rosary. Kasi kagaya dito sa kasalan ng Kana, hindi alam ng bagong kinasal na wala na palang alak. Ngunit napansin kaagad ni Mama Mary at kanya kaagad na ipinakita sa ating Panginoon upang mabigyan ng solusyon. So ganon din sa pamilya natin. Magdasal tayo ng rosaryo upang ibigay sa atin na mahal na Birheng Maria ang mga ating kailangan. At huwag tayong mawala ng pag-asa sapagkat ang ating mga konting luha at pawis ay magiging alak sa buhay na walang hanggan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.